bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one.
nanghihina, lumalakas. Kay Jesus may katiyakan, nayayamot, nagagalak. Kay Jesus may katiyakan, kay Jesus araw-araw ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus lamang matatagpuan tunay na kaligayahan. 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 Tunay na Good morning, Jesus. Boots, good Good morning. morning, Jesus. Ayan. Magandang Lunes ng umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Mag-ready na po kayo dahil ngayong araw na ito, meron tayong mga panibagong biyaya na tatanggapin mula sa Panginoon kasi they are new every morning. Kaya yun po yung isang reason para po maging excited tayo every day. Hindi yung porke naka-attend ka na nung Sunday kahapon, tapos buong linggo naka-attend ka na, pwedeng hindi na muna ngayon. Hindi po. Kasi baka may ma-miss kayo kasi nga they are new every morning. Lahat ng mga gustong ipahatid sa atin ng Diyos, new every morning. Tuwing umaga, ito'y bago. Laging bago, sabi nung awitin. Kaya wag po tayong liliban. At manatili po tayo. And thank God, it's Monday. Si Kuya nagmamadali. Okay. Nagmamadali si Kuya. May prayer meeting po siya. Okay. At sa umagang ito po, kasama ko si Brother Butch para sa kanyang verse of the day. Good morning po. Dito po, ang VOTD po natin ay matatagpuan sa Mark 5, verse 34. Sabi po doon, "And he said to her daughter, Your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." So, thank you, Lord. Ito pong istorya po ito, napakaganda po ito kung babasahin po natin hanggang mula po sa verse 21 hanggang 43 po. At yung istorya nga po na ito, nung dumating sa lake si Lord, si Jesus, nilapitan siya ng maraming tao, pinaligiran siya, at dumating din dun si Jairus, na kung saan nagmakaawa siya na pumunta sa kanilang tahanan upang pagalingin ang kanyang anak na may sakit. Nung lalaman din ng woman, ng babae, ang pagdating ni Lord, ni Jesus, pumunta rin siya dun sa crowd na yon upang humingi ng kagalingan kay Lord. Ang babae pong ito ay nagsasuffer siya ng severe bleeding for 12 years. At yung nature po nung sakit po na ito ay very embarrassing, nakakahiya po. Kasi po yung pag-bleed po ay para po siyang unclean sa Leviticus 15:25-30 kung babasahin po natin. At yung pagiging unclean po ay related po yan sa pagiging makasalanan o sinner. Pero para po dun sa babae, sa isip niya na kapag nahawakan man lang niya yung cloth o yung damit ni Jesus, ay siya ay gagaling. So ano po yung makukuha po natin dito? So una po, magpapakita po ito ng great example of personal faith na tayo po, we are not only healed physically, but kundi po yung buong sitwasyon po ng buhay natin ay nababago. At yung faith po noon, more than po dun sa healing at yung magkaroon tayo ng magandang buhay po, faith connect us to Jesus. Kasi nga dito, lumapit si Jairus, tsaka yung babae sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, faith influence and motivate us to obey God. Pangalawa po, nakukuha natin, meron kasing delay na nangyari dito. Yung nangyari pong delay dito ay hindi pinigilan kasi ni Lord yung yung paglapit ng babae.
Sabi nga niya, who touched my clothes? Sabi nga doon. Binigyan niya kasi ng opportunity yung babae na makapagbigay ng testimony doon sa kagalingan na natanggap niya. So pagkapakita po to na tayo po, we must share or tell God's goodness. Kasi po, pag nagsasabi po tayo, nag-witness tayo sa mga ginawa sa atin ating Panginoon, nakakapag-impart tayo ng faith, ng pananampalataya. Di ba sabi nga, faith comes from hearing. At yung hearing na yon, at yung faith na yon, kapag nag-witness tayo at maraming nakakarinig, they will believe more in Jesus Christ. At katibayan din po yun na ang faith only comes from Him, kay Jesus, not from ourselves. Kasi we must listen to God's Word that produces true belief na nagli-lead to salvation. At yung panghuli pa, yung pangatlo po, sana namang delay na kung saan nagre-result siya in a greater miracle. Greater faith to sa part ni Jairus. Kasi dahil nga na-interrupt siya ng babae, mayroong munang babae na napagaling ang Lord, syempre, na-delay yung time sa pagpunta dun sa anak ni Jairus. So, greater faith to sa part ni Jairus kasi yung anak ni Jairus namatay na. Pero pinanggaling to ng ating Panginoong Jesus. So, di ba tayo, sa akin nga, marami ng miracle na ginawa sa akin ng aking Panginoon. So, physically, financially, marami ng miracle ginawa sa atin. So, meron mang delay sa mga prayers natin at sa mga need natin. So, sabi doon sa verse 36 nung Mark 5, don't be afraid, only believe. Napakaganda po nun. So, we must trust and submit yung mga agenda natin sa ating Panginoon. At napaka-importante rin na mag-submit tayo dun sa Lordship ni Lord sa ating Hesus Kristo. Kasi pag nag-submit tayo dun sa Lordship niya, pagpapakita po yon at pag-acknowledge yon na siya ay Diyos at hindi tayo, na He controls everything. Sabi nga sa Jeremiah 32:27, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Salamat, Brother Butch. Alam niyo po itong VOTD na to, parang kailangan po ito sa mga panahon ngayon. Alam niyo itong gandang-ganda ko dito, nung pinag-aaralan ko kagabi, ang dami mong pwedeng matutunan dito sa Mark 5 na ito. Yung the whole chapter, ang basahin po ninyo, mga kapatid. Kasi yung sa 34 na verse ni Brother Butch, yun na po kasi yung pinaka-great result eh. Pero yung mga naunang pangyayari, basahin niyo po yung buong chapter 5 na ito. Alam niyo po, itong babae na to, naka-encounter po ako ng pag-aaral dito na meron ka pong makikita sa kanyang mga 5D. Una, desperation. Pangalawa, determination. Pangatlo, deliverance. Tapos, declaration. At yung pinakahuli, ang sabi ni Lord, ang pangalan na tinawag sa kanya, daughter. So, unahin natin yung ang nga nito, ang pwede mo ngang sabihin dito, touch of faith mga kapatid. Unang-una, yung babae po is a woman of desperation. Bakit po kanyo? Physically, desperate na siya. For 12 years po na dinudugo siya. Tapos, nagpunta na siya sa maraming doktor. Pagka binasa ninyo, iba-ibang doktor ang pinuntahan niya, pero wala pong nagawa dun sa sakit niya. So physically, imaginein mo po yun, Parang nga siyang fountain daw. Parang fountain ng dugo. Gaano kalakas yun, mga kapatid? Tapos 12 years. Tapos, physically desperate na siya. Financially, desperate na rin siya. Kasi, sabi dun sa binasa, wala na siyang natitirang pera. Naubos na po lahat dahil sa pagpapagamot niya. Pero wala ding nangyari. Tapos, spiritually, desperate na rin po siya. Yung sinabi ni Brother Butch kanina na Leviticus 15, nung mga panahon na yon, maski asawa mo ay hindi mo pwedeng hawakan kapag ka po ikaw ay dinudugo. Nung unang panahon na yon, unclean ka lamang, supposed to be,
dun sa period ng babae. Kung ilang araw yung period mo, yun, unclean ka. Pero ito, walang tigil. So, the whole time, imagine niyo po yun, mga kapatid. Di ko nga alam kung baka mamaya iniwan na ng asawa. Imagine mo 12 years siyang unclean. So, physically, spiritually, at saka financially, desperate na siya. Ngayon, tignan naman natin yung kanyang determination. Dahil nga, desperate eh. Karamihan po ng mga taong desperate ay hopeless na. At yung hopelessness, may attitude po yan. Ang unang-unang po niyan, yung last resort attitude. Sadly, yan po minsan ang nangyayari sa atin. Subukan muna natin lahat. When all else fail, tsaka po natin naaalala si Lord. Kasi lahat ng sinubukan mo, walang nangyari. Tapos biglang sasabihin mo, wala, kay Lord na lang talaga. Sila yung parang nangyayari, nagiging last resort natin ang Diyos. Pero kahit ganun po ang nangyari, naging last resort ang Diyos, in-honor pa rin ni Lord kasi alam nyo, mahal ng Diyos yung mga hopeless kasi siya lang ang pwedeng magbigay na lang ng pag-asa sa mga hopeless. Kaya malapit din siya sa mga hopeless. So yung babae po, yung determination niya, alam niyo kung bakit? Ang hirap po kayang lumapit kay Lord. Kasi yung mga disciples, di ba, mahigpit Sa sobrang dami ng tao, kung magbantay po talaga sila kay Lord, walang makakalapit. Alam ng babae yon. Tapos, ang daming crowd. Pwera dun sa mga nagbabantay kay Lord na disciples, siksikan. She has to elbow her way through the crowd. Kailangang magpumilit ka doon para makarating ka. Tapos, isa pa na nakakapagpigil sa kanya, yun ngang uncleanliness niya. Lalo na lalaki si Lord. Hindi siya po pwedeng humawak kay Lord. So nakita niyo po lahat ng balakid para sa babaeng ito, para makalapit kay Lord. Ganun karami, pero yung determination niya, sabi niya, yung dulo lamang nung kanyang garment. Sabi niya, mahawakan ko lamang, ako ay gagaling. Grabe mga kapatid, itong na to. Actually, ginamit ito kay Jairus, pero pwede mo rin gamitin sa kanya yung indomitable, persistent faith, yung hindi mapasukong pananampalataya. Ganun ang pananampalataya ng babae rito, mga kapatid. So makita po natin yung kanyang determination, Tapos, yung deliverance niya, automatic, mga kapatid. Pagkahawak, instant healing. Sigurado ko, walang science, walang medical explanation na makakapagpaliwanag doon. Wala po talaga. Kasi kung meron, di sana hindi na Diyos si Lord. Diyos nga po siya. Kaya lahat ng mga imposible sa kaisipan ng tao, imposible sa tao, napakaposible sa Panginoon. Kaya yung deliverance niya, alam niyo, natuwa ako dito. Kasi, sabi ni Lord, sinong humawak sa akin? Who touched me? Nakatalikod po siya, tapos laylayan lang ng garment niya ang nahawakan ng babae. Di ba sabi ng mga disciples, napahaba ako kasi nagandahan ako rito Sabi ng mga disciples, sabi niya, itatanong mo pa, ang dami-daming tao dito. Siyempre, pwede ba namang hindi ka mahawakan dito? Sa lengguwahe na lang po natin yun, Pwede bang hindi ka mahawakan? Ang daming umawak sa'yo dito kasi ang daming tao. Hindi naintindihan yon ng mga disciples. Hindi sila ganun ka-spiritually sensitive that time. Pero sabi ni Lord, sinong humawak sa akin? Alam niyo po kung bakit? Kasi sa lahat ng mga tao doon, ito lamang babae na to ang merong ganong klase ng faith. Kaya nagkaroon siya ng connection kay Lord. Ngayon, ang kailangan po dito, you have to have connection to the Lord to experience that yung miracle na ganun. Kailangan may connection. Naniniwala ka, nananampalataya ka kay Lord. Kaya sabi niya, sinong humawak sa akin? Of all the people, sa malaking crowd na yon na humawak kay Lord, yung pa yung naramdaman niya. Kaya hinanap niya sino yon?
Kasi yun ang babaeng humawak lamang sa kanya, hindi pa sa katawan, sa dulo lamang ng kanyang garment. And yet, yung faith na yun ang nakapag-connect kay Lord, kaya hinanap niya. Imagine nyo po yung power na nagfo-flow sa Panginoon, garment lamang, dulo lang ng garment, gumaling. So, grabe yung deliverance na to. Alam niyo kung bakit pa siya hinanap ng Panginoon? Hindi po pumayag ang Diyos na pagkatapos gumaling ng babae, hanggang doon na lang. Kaya niya hinanap yon kasi gusto niya na after mong maka-experience ng miracle sa Panginoon, gusto niyang ma-establish yung relationship ninyong dalawa. Yung fellowship between us and Him. Kasi natatandaan niyo po yung 10 ketongin na pinagaling? Di ba isa lang ang bumalik? Hinanap din ni Lord yung siyam. Sabi niya, nasan yung siyam? Di ba 10 kayong pinagaling ko? Bakit po ganun? Kasi hindi po hahayaan ng Diyos na pag may ginawa siya sa'yo, natapos na lang dun. Hindi po. Gusto niya mag-establish siya ng relationship sa atin. Kaya hinanap niya talaga. Mga kapatid, at makita nyo na rin po, yung babae ay gusto rin niyang magkaroon ng relationship kay Lord. Bakit? Kasi pwede naman po sabihin niyang wag na siyang kumibo. Kasi baka pagalitan siya ng mga disciples. Kasi ikaw palang humawak ha. Ganon. O kaya, yung unworthiness po nung babae, yun po rin ang nagtulak sa kanya. Kaya kahit na nakakahiya, nakita niyo po ba? Alam naman ni Lord kung sino Pero, sinabi muna ni Lord, sinong humawak sa akin? Kasi, hindi po, binigyan niya ng laya yung babae na, kasi nga, secret yun Secret ang pagpapagaling sa kanya. Walang nakakaalam silang dalawa lang. Tapos, secret yung sakit ng babae. Hindi naman sinabi ni Lord Hindi naman sinabi kung ano yung sakit niya kasi nga nakakahiya yung sakit niya na yun Pero yung babae, dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya, nagtulak sa kanya, ako po. Tapos nagpatira pa siya. Inamin niya na siya. Ang dami mga kapatid na magagandang lesson dito na binigay si Lord sa Mark 5. Kaya anuman po ang kalagayan ninyo, lalong-lalo na sa kapatiran natin, na ngayon po ay mga positive, di ba? Nasa mga hospital, sa mga bahay, naka-quarantine. Ito po ay isang encouragement po sa atin. Comfort at the same time, sabi nga po nung ating lesson kahapon, na itong babae na ito, 12 years, mga kapatid, pero laylayan lamang ng damit ng Diyos, dulo ng laylayan, siya ay gumaling. Nawa po ay magkaroon din tayo ng ganitong pananampalataya kagaya nung sa babae. Dahil ang nakaka-move po sa puso ng Diyos ay yung faith natin. Yan, thank you Lord. Napasarap ako kasi ang ganda-ganda kaya nito, Butch, kagabi pa. Okay, thank you, Lord. Mananalangin po muna tayo. Hallelujah. Butch, gusto mo ikaw na mag-pray? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi nga, in every place you set aside to worship me, and I will come and bless you. Thank you, Lord. Lord, salamat at muli binigyan kami ng opportunity na makarinig ng inyong mga salita. Kung nasan man kami, nandoon kami to worship you, O Lord. At Lord, dalangin po namin na ang bawat salita na ay makarinig ay hindi lang yung tumimo sa amin, kundi may impart din namin sa iba. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Okay, bibilisan natin ng konti kasi ang dami nating mga ngayon. Na-overwhelm po ako sa mga pinadalang mga pasasalamat ng mga kapatiran natin. Mamaya po, yung mga ilan. Mga kapatid yung mga nagpadala ng letter at saka ng video, hinati-hati po namin Pinagsama-sama po namin yung magkakaparehas ng sharing. Pero yan po ay lahat sa perfect timing ng Diyos. Sa ating mga birthday, happy birthday kay Didang de los Reyes. Ayan. Didang, happy birthday. Sister Leia de los Reyes. Birthday din po ni Sister Estela Nesperos. Siya po ay pinsan ni Sister Glo Garcia na lagi pong nanonood ng ating GMJ. Happy birthday din sa apo rin ni Sister Glo na si Lance Rayray. Yan. Tapos, belated happy birthday. Pasensya na po kahapon hindi nabate kasi naaliw tayo doon sa
Comfort. Oo, yung mga comfort na mga sharing ng mga kapatiran natin. Belated happy birthday kay Brother Drake Sebastian Tagle, na apo ni Sister Carmen Sebastian, at kay Sister Arian Jane Malabonga Lasay. Lasay na siya ngayon. Tapos, Sister Nita Kaisip. Happy birthday po sa inyong lahat. Ayan. Bless kayo kasi may singer akong kasama. Happy birthday. O, di ba? Happy birthday to you. O, di ba? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday po sa inyong lahat. Kayo po ay pinagpala dahil narinig niyong kumanta ngayon si Brother Butch para sa inyo. Malaking blessing po yan kasi pang special occasion lang po. Kapag umaawit si Brother Butch. Okay, hindi ba? Okay. Ngayon, Butch, yung awitin natin kanina, ito ay ni-request at saka yung title. Ni-request po ito ni Sister Mel Lalog kay Jesus Araw-Araw. Ayan, okay. Sister Mel, thank you Lord po sa request nyo na yon. Tayo magme-memory verse muna. Dahil ang memory verse natin ngayon ay VOTD mo, kaya ikaw ang magbibigay ng ating memory verse of the week. Kaya po natin napili itong memory verse of the week. Ito po ay pihado ko na marami sa atin ang makaka-memorize. Bakit po kanyo? Kasi pwede nating panghawakan ito ngayon sa mga panahon na ito. Okay, again po, ang ating memory verse ay matatagpuan natin sa Mark 5, verse 34. And he said to her daughter, "Your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." Okay, babasahin ko sa New King James Version. New King James Version ba yung binasa mo? Okay. Parehas ba? Parang hindi yata New King James Version yan eh. Ulitin natin. And he said to her, okay, tama. Nagdugtong lang pala yung and he said to her daughter. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed in your affliction." Yan, tandaan po natin yan Yung ating memory verse last week, ito po ay matatagpuan natin sa John 14:6. And he said to him naman yun nakakalito yung to her, at saka to him. And he said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through him." Dalawa na ulit, mga kapatid, Nung mga nakaraan, i-review natin yan sa ibang araw, pero hindi na po muna ngayon. Dalawa na po tayo for this month. So, John 14:6, and for today ay Mark 5, verse 34. Okay. Ngayon naman po, dadako tayo sa mga pasasalamat. Madami-dami ito, mga kapatid. At sabi ko nga sa inyo, na ano po ako, na overwhelm ako kasi ang daming mga pasasalamat na nandito ngayon. Unahin ko po si Brother Paul Galarpe na nagpadala sa atin. Okay? Saan nga ba siya? Na kay Sister Sally, no? Sige. Eto. Alam ko na kung kanino ko kukunin. Butch, salita ka muna. Haba na exposure. Batiin mo muna yung Bulacan, okay? Kumusta po sa mga taga Bulacan, kay Nanay Yoli?
Ayan, sige po. Dadako na ngayon tayo sa ating pasasalamat dahil medyo madami-dami po ito. Ang unahin ko po ay si Brother Paul Galarpe. Siya po ay asawa ni Sister Carla. Ito po ang kanyang sharing. Ako po ay buong pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Gusto ko lang pong i-share ang pagpapala at kabutihan ni Lord sa akin at sa family ko. Last July 29, 2020, I tested positive po sa COVID-19 sa rapid test. And by July 31, ako po ay nagpa-undergo ng RT-PCR swab test. After 2 days of waiting ng result, August 2, Sunday, thank you Lord po at negative po ang result ko for COVID-19. Yung experience ko po na yan shows how loving and faithful our Lord is. Sa umpisa po ng pandemic na ito, Psalm 91 po ang ibinigay ni Lord na word sa akin. At yun po ang pinangahawakan ko po. Parehas sila ni Brother Eloy, di ba? Kahapon yung sharing ni Brother Eloy, Psalm 91 din ang baon-baon niya. Sa akin pong mga dasal, every time na nag-uusap kami, lagi ko pong kinukulit kay Lord yung promise and assurance niya sa Psalm 91. While waiting po sa result ng test, madami pong tumatakbo sa isip ko, lalo na po ang safety ng family ko and ng mother ko, na senior and diabetic pa, nakasama namin sa bahay. Subalit our Lord keeps on reminding me and comforting me with His word na hindi niya kami pababayaan. True enough, Sunday morning lumabas po ang result at negative nga po ang result. Naiyak din po ako sa pasasalamat kay Lord nang mabasa ko yung result kasi po, for 4 days iniiwasan ko ang family ko. Ayaw ko pong dumikit o lumapit sa kanila and finally, nayakap ko na ulit ang family ko. Ang dami ko pong pinagpapasalamat kay Lord sa bawat araw na safe po tayo. Yun pa lang po, napakalaking blessing na. Pero ibang klase po talaga si Lord. Pinarealize po niya sa akin na sa aking kawalan at kahinaan, doon po lalong naipapakita at naipapadama kung gaano niya ako kamahal. For more than 3 years, struggle ko po talaga mabayaran ng utang ko sa credit card. Oh, kahapon din, si Judith. Di ba? Si Judith ni Tanene, dumating po sa point na sa laki ng utang ko, yung minimum payment pa lang po ang kaya ko na bayaran. Ang sweldo ko noon ay sapat lang upang umabot ulit sa susunod na sweldo. Subalit kung kailan may pandemic at ang karamihan ay nagwo-worry sa araw-araw, ngayon pa po ipinagkaloob ni Lord na mabayaran na ng buo yung credit card loan. Sa ngayon po, nakakaipon din kami ni Sister Wife pandagdag sa family savings. Habang ang iba ay nangangamba na mawalan ng hanap buhay, ipinagkaloob din po ni Lord na ako po ay ma-promote sa aking trabaho. Pandemic na po promote, Grabe po ang pagpapala na ipinakita ni Lord at ang lahat po ng ito ay kaloob niya. Bangamat ako po ay may kakulangan at patuloy na binabago pa po ni Lord, ang kanyang pag-ibig and faithfulness patuloy at walang katulad. Papuri at pasasalamat po ang aking kaloob sa ating Panginoon. God bless us all. Ang kanyang word po ay Isaiah 25:1, Lord, you are my God, I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness, you have done wonderful things, things planned long ago. At ang kanyang isa pang word po ay Psalm 34:6, this poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. Yan, thank you Lord. Tapos, ito naman pong isa, alam niyo pare-pareho sila ng sharing mga kapatid, kaya pinagsama-sama po namin Ito naman pong isa ay sharing naman po ni Sister Lita sa Raspe. Kasi nagpadala po siya ng tithes niya kahapon. Tapos nagpakwento po siya sa akin. Sabi niya, alam niyo po ba si Lord ang nag-ayos? Di po ba COVID? Sarado ang mga tindahan. 4 po yan na nagre-rent sa akin. Ang bait ni Lord at ang 2 ay di nagsarado.
Kasi bakery po, pagkain. At ang isa ay bills payment and pera padala at grocery. Nagtira po si Lord ng tuloy ang bayad. Tapos po, nung pwede nang magbukas yung dalawa, 2 months di nakatinda. Hindi nakakabayad. Ang ginawa ko po, nilibre ko yung isang buwan. Yung isa daw ang upa ay 3,000 at yung isa naman ay 10,000. Nilibre po niya. At yung 1 month po na natira ay pinahulog-hulugan ko na lang po sa kanila. Matatapos na rin po sila kasi naaawa din po ako. Sa paghuhulog, sinasabay nila sa due date nila. Nabanggit na naman si due date. Tuwang-tuwa sila at nagpapasalamat. At ako naman po ay tuwang-tuwa rin kay Lord. Kung kailan COVID ay saka ako nagkapera. At sagana kami sa pagkain. Tapos ang bayad namin dito sa tinitirhan namin ay 10,000 monthly din. Di kami pinabayaan ni Lord. Sa awa at grasya niya, regular po at updated ang pagbayad namin. Kay buti ng Diyos, ibang klase talaga si Lord. Although may counting negative, pero okay na rin po. Pinagaling na naman ako ni Lord. Kasi nadulas siya. Nadulas si Sister Lita, di ba? Nagastosan po ng konti, pero di naman nakagipit sa amin. Glory to God, sabi niya. Tapos, meron pa po siyang dagdag. Sabi niya, glory to God at saka po, kahit meron pa kami mga needs, may padala si Lord na biyaya. Tulad po ng bigas, bukod sa meron naman kaming sariling bigas, may mga nagbibigay po sa amin. Mga personal po na galing sa tao na nagmamahal sa amin. Bukod pa po sa ayuda ng gobyerno. Di lang kilo-kilo. Sana all. Di lang kilo-kilo, kalahalahating kaban kung magbigay. Kaya sagana sa bigas, may mga groceries din. Sobra pong tuwa at pasasalamat ko sa Diyos. Salamat po, maibalita ang kabutihan ng Diyos. All glory and honor belongs to God. Yan naman po ay si Sister Lita. Nakita niyo po ba? Pandemic, napopromote. Pandemic, nakabayad ng utang. Kung kailan pandemic, saka nakabili ng mga sasakyan. Kung kailan pandemic, saka may bumili ng lupang matagal nang binibenta. Kung kailan may pandemic, saka na nagana. Dati naman wala. Hindi ba? Ibang klase po talaga ang Diyos. Maaaring ang kaaway intended it for harm, pero the Lord turned it into a blessing for those who are His. Ito naman po ay galing naman kay Brother Benny ng Bulacan. Total, galing Bulacan. Gusto mo ikaw na magbasa, Butch? Para hindi sayang ang exposure mo. Wala siyang period, walang kama. Eto, Butch, ayan, ang galing kay Brother Benny. Yang dalawang yan, ha? Mayos ka, taga Bulacan yan. Hindi ka na makakabalik doon. Okay. Yeah. Yung mic mo din, lapit mo. Sige lang. Yeah. Sabi po dito, good morning, Sister Ria. Sinagot na ni Lord ang ating panalangin. After 5 months, almost po natanggap na yung kapatid ko na nasa Nicaragua, mama po ni Joycey at Sister Gab. Thank you, Lord. Thank you, Comfy family. May pa. Yeah. Itong kasunod niya. Yeah. Alam po nyo, Sister Ria, kahit 5 months, walang work ate ko, hindi naputol yung allowance namin. Lalo na sa gamot ni ina at ama. Napakabuti ni Lord. Ngayong makakabalik na sa trabaho ang ate ko. Si Sister Joycey po ay tumutulong na din sa amin sa mga gastusin sa bahay. Kaya salamat sa Diyos, masaya lang po ako. Ayun. O nakita nyo, kasi nangingin ng prayer itong si Brother Benny. So, isinama po natin lahat po ng mga sinesend ninyo sa mga manggagawa, sa akin. Yan po ay lahat gino-journal. Basta after po ng GMJ natin, ano na po yun, diretso na po yung mga Sisters of Faith sa pagpe-pray sa lahat po ng mga
prayer request natin, mga kapatid. Kaya nakakatuwa po kapag ganito. Imagine niyo yun, 5 months. So, pero sa 5 months na walang trabaho, di pa rin nagkulang ang Diyos. Nangangahulugan po lamang na siya ang source natin. Kasi kung ang tinitignan lang po nating source ng pagpapala natin, yung mga biyayang naka-fix, kagaya ng sweldo, di ba? Pensyon. Ano pa, Boots? Yung mga fixed. Sa accounting ka, magsalita ka. Ano yung mga fixed na income? Pension lang yung naisip ko na. Nabablanko si Butchoy. Okay. Kagaya ng pension, di ba? Yung mga interest sa bangko. Kung doon lamang po nakabase ang ating pananampalataya, may limit po yan. Kasi nauubos ang pera sa bangko. Di ba? Nawawalan din minsan ng pera ang gobyerno, kaya walang pensyon na darating sa inyo o kaya delayed. O kung ang sweldo nyo lamang, maraming nagsasarang kumpanya ngayon, mga kapatid. Paano kung wala ka ng sweldo? O kung dun lamang ang iyong inaasahan, naku, talaga pong mawiwindang kayo kasi yung inaasahan nyo po ay mga temporary lamang. Tapos pwedeng mawala anytime. Pero kapag ka ang inaasahan nyo ay ang kayamanan ng Diyos na di maubos-ubos, unlimited, mga kapatid. Tapos ang avenues na pinagmumulan ng mga pagpapala ng Diyos, yung mga avenues na sa tingin mo sarado, kayang buksan lahat ng Diyos, all kinds of avenues para iparating lamang po sa iyo ang biyayang gusto niyang iparating sa inyo. Alam nyo, matagal na po naming na-experience yan. And I'm sure, kayo rin po na-experience. Kaya lang, ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. Kaya pinapaalala namin sa inyo na ang pinagmumulan ng pagpapala natin, mga kapatid, merong kayamanang di maubos-ubos. Ito po ay ang ating Panginoon. Kaya thank you, Lord, po sa lahat ng mga pasasalamat ng ating mga kapatiran na ipinadadala. At may good news ako. Nakakatuwa. Kasi yung ating Kristo na tula, may 2 na nagpadala. At matutuwa po kayo sa mga tula na ibinigay ni Lord sa kanila. Maraming salamat po sa mga tumugon. At alam ko yung iba, nagpe-pray pa daw sila para ibaba ni Lord ang wisdom sa kanila. Tapos light din, light. Katulad ng oo. Yan po ay bukas na natin i-announce para dun sa ating Kristo. Ano po? Okay, thank you, Lord. Ngayon po, dadako na tayo. Wala tayong nakalimutan, ano? Ha? Oo nga, pero doon wala na, no? Yung mga prayer meetings, mga kapatid. Ngayong week na to, nag-resume na po yung mga ibang prayer meetings online. Okay? Online lang po. Meron na pong mga naka-assigned na ministers. Siguro, basahin ko na rin, no? Meron pa naman tayong time. Para po dun sa mga kapatiran natin na gusto pong mag-resume yung kanilang prayer meeting kasi gusto daw nilang makita yung mga ka-members nila sa prayer meeting tapos gusto nilang marinig yung sharing ng mga kasi linggo-linggo nga naman naririnig natin yung mga sharing ng mga kapatiran natin sa prayer meeting. Ngayon gusto raw po nilang ma-updated kung ano ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanila, bawat isa sa kanila. Kaya gusto naman po nilang mag-prayer meeting. Ito po yung mga nagsabi na po at ito po yung mga schedule. Sa lahat po ng mga nagsabi, ito po ang bagong schedule ninyo. Take note nyo rin po. Ano po? Ang Bulacan outreach natin, ang assign po ay si Minister Elmer. Sa ating pong Crestview and Cogyo, si Pastor Rafi. Sa ating pong Tumana at San Mateo, Sister Aida. Sa De Leon at Borol, Minister Otan. Sa Andres Prayer Group po ay si Pastor Tony. Golden City at Taytay, si Minister Ernie. Muzon at Mount Zion, si Sister Menchi. Sa Greenland po, si Minister Jerry. C5 at Seabreeze, Datu, Pastor Simple. Sa Talim Island po, Pastor Romy. Ang Isabela po ay si Minister Ed. Tapos, ang
ang Mount Zion sa Lipa ay si Pastor JB ang kumukuha. Kasama niya din si Brother Rick and si Brother Mario Encarnacion. Tapos po ang Katandala ay si Pastor Tony. Kaya lahat po ng mga gusto na i-resume na ang prayer meeting ninyo, makipag-coordinate lang po para malagyan po natin ng minister assigned. Yan po ay via Zoom or Messenger chat room. Lahat po lahat po ng mga existing ang mga group ninyo, kayo po ang mag-add doon or mag-send ng link sa mga ministers assigned sa inyo. Para naman po sa wala pang group, ang assigned minister po ang mag-create ng group at kayo po ay i-invite na lamang. Ano po mga kapatid? Kaya thank you Lord po. Ayan, natapos na natin lahat, Brother Butch, ang mga announcement. Okay, dako na ngayon tayo sa ating last song. Yan, ang ating last song po ay Pinili Ka ng Diyos. Request po ito ni Sister Glo Garcia at ni Brother Jojo Rosilio. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Ikaw ang aming Diyos, aming Diyos. Tunay ka, kamangha-mangha, kadakilaan mo'y aming ihahayag.
Good morning, Jesus. Thank God it's Monday. Praise the Lord. Nagulat kayo, no? Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon sa araw pong ito. Wala po ba kayo napapansin sa amin? Pagpapakilala po kami. Ako po si Small. Ako po si Medium. At ako naman, si Lords. Small, medium, large. Wala pa po yung XL. Thank you, Lord. Purihin po ang ating Diyos. So, ngayon po ay darako na po tayo sa ating pong pagbabahagi ng pong interpretation ng mga liham na nabanggit po ng ating kapatid na si Sister Rhea. So, unahin po natin si Brother Benny Calderon from Bulacan Outreach. Katulad po ng nabasa kanina ni Brother Boots, si Brother Boots ang bumasa nung kay Brother Benny. Mayroon po doon na last part na yung pahabol may pinahabol po doon si Brother Benny. Basahin ko na lang po ha. Ang last part po kasing na basa ni Brother Boots ay ito. Alam niyo po, Sister Rhea, kahit 5 months na wala work si ate, hindi naputol ang allowance namin lalo na sa gamot ni ina at ama. Napakabuti ni Lord ngayon, makababalik na sa trabaho ang ate ko. Si Sister, Juby, from nasa Nicaragua po siya ngayon. Actually po, today ang resume niya sa work. Thank you, Lord. At si Sister Joyce po ay tumutulong na din sa amin sa mga gastusin sa bahay. Kaya salamat sa Diyos, masaya lang po ako. Ang pahabol niya po ay kailangan talagang ibigay ang tithes para kay Lord. Amen. Yun po yung bibigyan din ko po dito sa letter ni Brother Benny. Kasi yung pong nasa bandang taas, very popular and common na po, na ang provision ni Lord ay overflowing despite of pandemic. Ngayon po patuloy na dumadalo yung mga blessings ni Lord. Yung pong sa tithing, doon po kasi sa Bible, nakalagay doon sa Tagalog Ang ganda po nung ibig sabihin ng ikapo. Nakalagay po doon sa likod ng Bible nyo sa Tagalog, ang ikapo ay ikasampung bahagi ng kinita o inani at ibinibigay bilang pagkilala sa pagmamay-ari ng Diyos sa lahat ng bagay. So, yun po ang ibig sabihin ng ikapo. Doon po sa Leviticus 17:30 na ang lahat pong ikapo ay para kay Yahweh. So, very clear po doon, mga kapatid sa Panginoon, lahat pong nakikinig, alam po natin na matagal na nating napag-aralan ng ikapo. But then, mahalaga pong ma-remind tayong lahat ng ating Diyos na kailangan po natin maipagkaloob po yung ating ikapo. Yung pong sa ikapo, pag binuksan po natin ang Biblia, alam niyo po, hindi lamang po yan sa hindi lamang po yun sa Old Testament, kundi maging sa New Testament na doon po mababasa po natin ito, mga kapatid. Leviticus 27:30, kasi nasabi ko kanina 17. Leviticus 27 verse 30 po yon. And then sa New Testament po, maraming mga talata at lalo po yung Matthew 23 verse 23 na minsan po ay nakakalimutan ng marami rin. Kasi nandoon po yung nagbibigay nga ng ikapo, kaya lang po nalilimutan. Nais ko pong basahin yun nalilimutan po ang ilang mahahalagang bagay. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Mga mapagkunwari, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng inaani ninyong herbobuena, ruda, linga, ngunit kinaliligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga ito, kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani. So yun po, mga kapatid, napakahalaga po nitong
mga reminders na to. So hindi po sapat ang tayo ay nagbabayad ng ikapo. Huwag natin kalimutan ang iba pa pong nasa sadyak utusan, ang katarungan, pagkahabag, at ang katapatan. Minsan naman, may katarungan, may kahabagan, at may katapatan, wala namang pagbabayad ng ikapo. Huwag ko natin paghiwalayin yun, mga kapatid. At sigurado pong ang mga biyaya ay patuloy na dadaloy sa atin. Doon po sa Malakay 3, pag binasa po natin yung Malakay 3, beginning from verse 9 hanggang po sa 11, di ba, Pastor Tony, may nakikita tayo doon na, yung ilang C, Mayroon po kasi doon na, una pong letter C, mayroon pong challenge. Alam niyo po yung hamon na magbayad ng ikapo ay hindi ganun kadali. Di po ba? Yung maraming mga Christians na, believers na, they're struggling pagdating po sa pagbabayad nila ng ikapo. So it is a challenge sa ating lahat, mga kapatid, to give the full amount of our tithes to the Lord. At doon po, bubuhos ang masaganang biyaya. Ang pangalawa po, it is a command. Kautusan ng Panginoon, sabi doon, ibigay ninyo ng buong buo. Hindi po sinabing, partial, kundi buong buo ang inyong ikapo. At ipagkakalob ni Lord, ipagkakalob po yung lahat pong pangangailangan sa templo, matutugunan at bubuksan. Kung mapansin nyo, hindi lang pinto sinabi ron bintana. Kasi mas marami po ang mga bintana kaysa sa pintuan. Kaya yun pong all kinds of blessings ipagkakalob po sa atin ng ating Panginoon. Pero alam nyo, mayroon din po dong warning. Yung isa pong letter C, curse. Doon po sa mga hindi makakasunod, mayroon palang sumpa. So wag nawa tayong umabot doon sa sumpa. Let us ask God for His grace and mercy na tayo po'y makasunod. Wholeheartedly, joyfully. Kasi minsan, hindi rin po nakakasunod. At minsan nakakasunod, kaya lang hindi naman masaya. Napipilitan lang din po. So, para hindi rin po pilit ang biyaya, ang pagpapala at daloy ng biyayang galing kay Lord, nawa po magbigay po tayo wholeheartedly, generously. At alam po natin, malulugod ang ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya pala bless na bless yung family ngayon. Opo, kaya yung sinishare po ni Brother Benny Calderon ay yung pong provision ni Lord ay daloy ng daloy sa kanyang angkan. At for almost 5 months, yun nga po, may trabaho na ulit Sister Juby sa Nicaragua ngayon, Sister Joyce rin, working na rin, at lahat po ay sila pinoprovide ni Lord sa lahat nilang pangangailangan. At syempre, kumusta na rin po sa lahat ng taga Bulacan Outreach. Kaya pala hindi sila nagkukulang. Oo, kaya meron awitin tayo dyan, di ba? Awitin ko po, sandali ha. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Jesus. Meron pang isang awit dyan. Meron pang isa yung walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito. Walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito. Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang, walang kulang pagkat si Kristo'y nananahan dito. Thank you, Lord. Praise God. Napakaganda nung napakinggan natin tungkol sa pagbabayad ng ating mga ikapu. Pinapakita doon sa naranasan ni Brother Benny, yung pag ikaw ay nasa paglilingkod sa Panginoon, hindi kanya pababayaan. Siya ay magiging tapat hanggang sa tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So ngayon naman po ay
dumako tayo sa pangalawang sulat at ito naman po ay galing kay Brother Paul Galarpe. Pero tingnan po natin bago natin ipakilala. Kasi sino nga po ba ito si Brother Paul Galarpe? Batiin po muna natin ang isang may kaarawan, si Brother Patrick Cabreros. Happy birthday! Isang bagsak uli. Isang bagsak? Happy birthday to you. Okay. Thank you, Lord. Ganyan ho talaga pag live. Opo. Tingnan natin, sino po ba si Brother Paul, yung pangalawa nating liham? Si Brother Paul Galarpe, by profession, ay isang engineer. Alam po yan ng mga kasabayan niya na graduate. Saka ng asawa niya. Tsaka ng asawa niya. Tsaka ng nanay niya, kasi wala na siyang tatay eh. At siya po ay nag-graduate sa PUP. PUP, oo. TUP TUP. Oo. Sige. Basta may UP. Basta may UP. Okay. So, siya po ay kasalukuyan nag-work ngayon sa Smart. At siya po ay isang panganay na lalaki sa 3 magkakapatid. Si Brother Paul ay tahimik na tao, masasabing stricto, good provider, galante, at higit sa lahat, makadiyos. Mahilig din itong mag-basketball. Narinig Tama ko pala apelido niya, Galarte. Galante. Oo. Galarpe, galante. Okay. Kaya pala galante siya, ha? Magkatunog, mga kapatid, So, siyempre po, siya ay husband ni Sister Carla Sepulveda, na kapatid naman ni Sister Tess Sepulveda na nasa RITM naman. May 2009, sila po ay kinasal ni Sister Carla. And after 6 years, sila ay biniyayaan ng Panginoon ng isang anak na ang pangalan ay si Luke. And then after 2 years, binigay naman si Matthew. Kaya Brother Paul, inaasahan na po namin yung makumpleto yung 4 gospel. Yun. Kulang na lang 2? Oo, si Mark at saka si May Paul na eh. si Luke. Kulang pa pala ang 2 talaga yan. Kulang. Ayun. Bahala na po sila mag-isip ng pangalan. Pero yun nga po, going back doon sa kanyang sulat, ito po ay nakita ko yung 3 bagay. Una, ito po ay pasasalamat ng kabutihan ng Panginoong Diyos. Kasi yung ikaw ay maging positive, una sa rapid test, talagang kakabahan ka. At kailangan mong mag-undergo ng swab test. At salamat nga sa Diyos dahil nag-negative naman siya. Pero yung pag-aantay, bagamat 2 linggo lang, at least pinaiksi ng Panginoon. Kasi kung mas matagal, mas mahirap yung pakiramdam. Kasi sabi nga sa kanyang liham, maraming tumatakbo sa isip niya. Parang may paligsahan ng So yung kung ano man yung mga nasa isip niya dahil baka mag-positive nga, hindi naman pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos. Kaya gano'n na lang yung kanyang pasasalamat at yung kanyang karanasan na to ay, sabi nga niya, nagpapakita ng pagiging mapagmahal ng ating Panginoong Diyos at ng kanyang katapatan. Yung kanyang word sa Psalm 91, ang pinakatema nito ay yung God's protection in the midst of danger. At meron lang akong 2 nakita dyan, mga kapatid. Ito ay a promise for those who dwell in the presence of God. Kasi yung verse 1 ang sabi dyan,
Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. So mahalaga sa ating mga nasa Panginoon, sana nga po lahat ng tao nasa pananahan sa presensya ng ating Panginoong Diyos. At ito rin po ay a promise of help whenever we face danger. So ang pangako ng Panginoon ay tulong kung tayo man po ay nasa panganib. At dun sa verses 14, alam kong 14 to 16, alam kong maraming may paborito nito at laging nababanggit. Ang sabi diyan, ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil, ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuin ay kaligtasan. Naalala ko yung awit natin, Pastor Tony, Minister Andy, dun sa Psalm 91 na yun. 14 to 16 yan. 14 to 16 yan eh. God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. I will save them. I will save them. So yun po ay pangako ni Lord sa lahat ng mga nananahan sa kanyang presensya. Kaya nga po sabi ni Brother Paul, talagang siya po ay naiiyak nung nabasa niya yung result na negative siya. Biro niyo, 4 days, sabi niya ganun, hindi siya makadikit. Hindi niya malapitan yung kanyang pamilya. Siyempre may pangamba, ano po. At finally, ano naman, dahil sa negative na nga, nalapitan na niya at nayakap yung kanyang mga anak. So yung unang bahagi na sinasabi natin ay pasasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Pangalawang nakita ko yung kanyang struggle doon sa kanyang credit card na more than 3 years na talagang struggle niya. Pero nakakatuwa ang ating Panginoon kasi sabi niya, kung kailan na pandemic, saka pa niya nabayaran ng buo ang kanyang credit loan. Ang maganda pa ay nakakaipon na sila ngayon. At pinakamaganda sa lahat, na-promote pa siya. So yun yung blessing na naranasan ni Brother Paul. Mga kapatid, hindi lang naman talaga sa kanya. Marami, katulad ng mga naibabahagi ng manakaraang live streaming natin, ang Panginoong Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay at nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Kaya yung Isaiah 25 verse 1, ito yung kanyang isang word, Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things planned long ago. So, kaya yun yung comforting words na na-receive ni Brother Paul. At yung pangatlong bahagi na nakita ko, yung realization
na sabi nga talagang grabe ang pagpapala ng ating Panginoon. Kasi yung isang word nga niya, sabi niya doon sa Psalm 34 verse 6, pero bago po yun, sabi nga bagamat siya ay may kakulangan pa, at patuloy na binabago ng Panginoon yung pag-ibig at saka faithfulness ng Panginoong Diyos sa Kanya, sa kanilang pamilya ay nagpapatuloy. Kaya naman, ang sabi doon sa Psalm 34:6, kailangan yung dumaing tayo kasi didinggit tayo ng Panginoon at patuloy na ililigtas sa lahat ng kabagabagan o lahat ng bagabag natin. Purihin po ang ating Panginoon. So, salamat sa Panginoon, Talagang ang Diyos, sobra ang kabutihan. Higit nga itong pangatlong liham na ating napakinggan. Ako tuwan-tuwa rin dito, mga kapatid. At manghang-mangha, especially po yung ginawa ho ng ating kapatid na si Nanay Lita Saraspe. Kilalin ho na muna natin sino ba si Nanay Lita Saraspe. Si Sister Lita Saraspe po, mga kapatid, matagal na po ito sa gawain ho natin. Halos kasabay na po ng kompi ho ito ang kanya pong asawa, bagamat wala na po ito, si Tatay Soylo. At ang panganay po niyang anak ay si Sister Belia. Ang pangalawa, Sister Bilma. At ito pong pangatlo, yung seaman, si Francis Orquico. Hindi Pangilinan, ha? So, yun po yung pangatlo. Yung pang-apat, ito po hanggang ngayon, hinahanap mo sa mga ngayon, brother. Magpakita ka na. Si Brother Edison. So, yung po isa po nilang anak na hindi pa po nakikita. So, dalahin ko naman na sa mabuting kalagayan ng ating kapatid na yon. So, doon po sa liham, kaya masabi na ako po ay natutuwa at namamangha kasi sa kabila ng COVID nga daw, pero ang Diyos patuloy pa rin kumilos, especially po sa buhay po ng ating kapatid na Nanay Lita. Meron po siyang mga paupahan. Ang isang magandang napakinggan ko nga doon, natuwa ako, kasi yung puso niya ibang klase. Na bagamat hindi nakakabahay dahil sa nagkaroon ng lockdown, dahil nga sa COVID, yung mga nangungupahan, alam niyo po sa katotohanan, yung 3,000, 10,000, malaking halaga na ho yan. Kaya kung bakit marami nga ngayon na pumipila sa SAP, di ba? Pero itong ating kapatid, ibang klase. Yun, para bang hinayaan na lang at ang maganda ho dito, hindi niya muna siningil. Yun po yung natutuwa ako. Kasi ito pong si Nanay Lita, sabi nga po doon sa 2 Korinto, Kabanata 5, Talata 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na ang dating buhay, siya'y bago na. So, nakita ko dito kasi pag tayo po'y nakipag-isa kay Kristo, totoo, magkakaroon ka na tinatawag na new heart, new identity, and new mind. Yun po yung nakakatuwa sa ating kapatid. Higit na lamang doon sa kanyang mga napapakinggan, napapag-aralan. Kaya kung bakit na-apply niya yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa kanyang buhay. So, mapakahirap pero yung nga, sabi ko nga po sa ating ganina, nakakatuwa, higit na lamang yung puso ng ating kapatid na maisagawa niya ito, magawa niya po ito doon sa mga nagre-renta ng kanilang mga tindahan man yan, yung bayaran. Salamat sa ating Panginoon. So, isa pang bagay ho dito nakita ko, yung ginawa pa rin ho ng Diyos. Kaya nga po doon sa Aklat ng Awit, 118, talata 1, o pasalamatan si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Ang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. So, tayong lahat mga kapatid, sa kabila ho ng tayo po ay nababalot, napapaligiran ng kaguluhan o tinatawag ho natin affliction, in life, trouble, mga kapatid, merong magandang bagay na dapat ho nating panghawakan. Una po, magtiwala ho tayo sa Diyos. Trust God. Pangalawa, keep His promises. Pangatlo, seek His light. Pang-apat, yung tinatawag ho natin na praise Him.
Ito po yung napakaganda. So may mga ilang bagay nga ako bakit dapat na siya'y papurihan. So, praise is a God's medicine. Praise is a God's medicine. Alam niyo, pag nagpupuri ka, kaya nga po ako, yung po yung ginagawa ko kadalasan, bagamat bihira na rin po ako tumugtog ng gitara doon sa, malapit po sa kwarto ho namin. Pero ito po yung lagi ko po rin ginagawa. Minsan, pag ako po yung naligo, yung po yung aking ginagawa, umaawit lagi sa Panginoon. Kasi, ang isa po pong kahulugan ng praise, praise is a wonderful weapon for defeating enemy. Praise is a wonderful weapon for defeating enemy. So, marami hong talagang, andyan na nga yung takot na masasabi ko po na pwede hong maging kalaban ho natin. So, yung pagdududa. So, ang isang kaparaanan, yung lagi ho tayong magpuri sa Kanya. Pangatlo, praise is an encouragement. Para tayo po'y patatagin, para tayo po ay patibayin, para tayo po'y palakasin ang ating loob sa ating Panginoon. So, yun po kaya kung bakit napakahalaga yung tinatawag na pagpupuri, mga kapatid. So, sa mga nangyari at naganap sa ating mga napakinggan kanina, sa simula kay Brother Benny, kay Brother Paul, at kay Nanay Lita. Ito po'y mga bagay na dapat po nating maisagawa, mga kapatid. Trust God, katulad ng ginagawa ng ating mga kapatid. Yung pagtitiwala, hindi nawala ho sa Diyos. Kaya kung bakit ang tulong, biyaya ng Panginoon, patuloy pa rin ibinibigay. Katulad po na nangyari sa ating kapatid na Nanay Lita, kasi sinupply pa rin ho ni Lord eh. Ang katotohanan talaga yan, kasi nga itong Nanay Lita, sobra po yung pagtitiwala ho sa ating Panginoon. Kilalang-kilala niya ho yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. So, yun na nga po, pangalawa nga, yung seek His light. Hanapin ho natin yung liwanag mula sa salita ho ng ating Panginoon. Mag-aral ho tayo, magbasa ho tayo ng kanyang salita. Sumunod yung keep His promises. Nagkulang na ba ang Diyos? Katulad ng inawit namin kaganina, walang kulang sa ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan man. Kaya lahat ng ito, mga kapatid, ay dapat ho nating ipagpasalamat. Higit po sa mga liham na ating napakinggan na naganap sa buhay ng ating mga kapatid na nagpadala ng kanilang mga sulat. Kaya meron po kaming aawitin para sa ating higit sa ating Panginoon. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Salamat sa iyo, Panginoong Hesukristo. Salamat sa iyo, Jesus. Papuri, pagsamba ang iaalay ko sa iyo. Tanging sa iyo lamang. Salamat sa iyo, Panginoong Hesukristo. Salamat sa iyo, Jesus. Papuri, pagsamba ang iaalay ko sa iyo. Tanging sa iyo lang.
Salamat sa Panginoon. Mr. Andy, closing. Tayo po ay magkaroon ng panghuling panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa lahat pong biyayang pinagkaloob niyo po sa aming lahat. Sa Family Comfy, lalo tigit po sa aming mga kapatid na nagbahagi po ng kanilang mga liham, Brother Benny Calderon and the whole family, the whole clan, and Galarpe family po, at ang buong angkan din nila, at ang Saraspe family. Thank you so much, Lord, for blessing us all, at ang amin pong patuloy na panalangin ay protektahan niyo po ang buong sangkakristyanuhan, hindi lang po sa Comfy family, maging sa buong mundo, Panginoon. Thank you po sa lahat-lahat. Napakabuti niyo po, kamangha-mangha ang inyong ginagawa sa aming lahat. We praise you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat Sa iyo, Panginoon Hesukristo. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Jesus. Papuri, pagsamba, ang iaalay ko sa iyo. Tanging sa iyo lamang. Tanging